Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahat ko ang hinutulan para sa daily devotion na pinamagatang Bakit Wala Kristyanong Neutral? So, ang concept natin ngayon is, new concept is creation. So, ang scripture ngayon is Genesis chapter 1 verses 1. Genesis chapter 1 verse 1 at chapter 2 verse 15. So, sinasabi dito sa Genesis na the beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Tagalog, ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. So, ang katuruan natin ngayon is number 1, God's good creation has been affected by sin. Sinasabi dito na ang mundo ay original na nilikha ng Panginoon Diyos bilang mabuti, ngunit dahil nga sa kasalanan natin, ito ay nasira at nagkaroon ng kasamaan at kamatayan, no? Imbis na dati wala tayong kamatayan, nagkaroon dahil sa kasalanan. So, God's good creation has been affected by sin. Number 2, there is no neutrality, there is only good or bad. So sinasabi dito na sa spiritual na laban, walang gitna. Tayo ay nasa panig ng Diyos o laban sa Kanya. Walang tunay na neutral na posisyon. So, number 3 is, God is redeeming the fallen creation. So, meaning to say, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang nilikha. Siya ay gumagawa ng paraan upang tubusin at baguhin ang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, God is redeeming the fallen creation. So, bilang application is, number 1, interpret the world using the biblical worldview. So, sinasabi dito na dapat natin tignan ang mundo sa salita ng Panginoon Diyos. So, meron dito is, number 1 is origin. So, pinagmulan. So, ang lahat ay nilikha ng Diyos at lahat ng bagay nilikha ng Panginoon Diyos na mabuti, no? Pangalawa is problem, suliranin. So, ang kasalanan ang dahilan ng lahat ng katiwalaan at kasiraan. And number 3 is solution. So, solusyon, si Kristo ang tanging daan ng kaligtasan at pagbabago. At syempre yung buhay na walang hanggan, no? So, and last is destiny, kapalaran. So, ang Diyos ay may plano na ganap na panunumbalik, no? ng kanyang mga nilikha. So, interpret the world using the biblical worldview. So, number 2 is reject the idea of neutrality. So, sinasabi ito na huwag manatiling walang pakialam o hindi po ipili ng panig sa moral at spiritual na mga issue. Ang hindi pagpili ng tama ay pagpili ng mali. So, katulad na ito, na tulad ng isang saksi sa korte, di ba? Ito is lagi talaga nagaganap nino na hindi maaring manatiling tahimik kung may alam siyang katotohanan. Tayo ay tinawag na maindigan para sa Panginoon Diyos. So, kung ano yung mali, dapat ayun yung managot, no? Huwag natin kampihan. So, reject the idea of neutrality. And lastly is serve in God's kingdom work. So, meaning to say, maging bahagi ng gawain ng Panginoon Diyos na pagbabagong ginagawa niya sa mundo sa pamamagitan ng ebanghelyo at pagdilingkod, no? So, tulad na isang manggagawa sa isang proyekto ng pagsasaayos sa isang lumang bahay, tayo ay tinawag na maging bahagi ng gawain ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng mundo. So, serves in God's kingdom work. So, sinasabi dito sa devotion na dahil sa kasalanan, ang mabuting nilikha ng Panginoon Diyos ay nasira. But, sa pamamagitan ni Jesus Christ, may pag-asa ng pagtubos at panunumbalik natin sa Panginoon Diyos. So, dapat natin tignan ang mundo ayon sa kanyang plano. Manindigan tayo sa kanya, sa katotohanan, at aktibo tayong lumahok sa kanyang gawain ng pagbabagong loob. So, ay naman yung aking natutunan sa daily devotion. Naway mamentuan kayo, ma-share sa iba, syempre mga play sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.